giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. What's up mga kabraso, isang malamig na umaga sa inyong lahat. At day 2 ko na nga dito sa Baguio. Inaya nga ako ng roommate ko na si Rai. Dadalhin daw niya ako sa one of the best recommended restaurant dito sa Baguio. At yun nga yung Cafe by the Ruins. At buhat nga sa tinutuluyan namin transient na pagkasunduan naming maglakad na lang papuntang Trancoville. Hindi ka naman pagpapawisan kasi malamig dito sa Baguio ngayon. At isa pa, punuan ng jeep na dumadaan dun sa may transient namin. Kaya naisipan namin dito na lang kami sumakay ng bus sa Trancoville. Nakarating na nga kami dito at mandali lang namin nakasakay dito ng bus. Saan tayo? Sabi mo Burnham Park. Kasya ba? Diyan ka ba? Sa unahan. Sabi mo Burnham Park na. Bayad ko. Ayan, Burnham Park kuya. Mula sa Burnham Park, doon na kami naglakad papunta dito sa Cafe by the Ruins. Medyo malayo pero carry naman dahil nga malamig naman yung panahon. If marami naman kayong budget, pwede naman din kayo mag-taxi papunta dito para hindi na rin kayo mahirapan. Pagdating pa lang namin dito sa Cafe by the Ruins, ang ganda na ng place. Sa labas pa lang marerelax ka na. By the way pala guys, hindi kayo basta-basta pwedeng umupo dyan. Need nyo munang magpa-reserve ng seat. Pwede rin naman walk-in. Magpapalista lang kayo at sabihin nyo lang kung ilan kayo. And then tatawagin na lang din kayo kung pwede na kayong pumasok. Siya nga pala, dito rin pala nag-shoot yung pelikula na The Thing Called Tadhana. At sakto nga dito kami sa second floor na papwesto. Sobrang ganda na napwestohan namin. Napakalamig at ang ganda ng view. Sa place pa lang mararang ko na siya ng 10 out of 10. Sobrang linis ng restaurant nila at sobrang accommodating pa ng mga crew nila dito. Kung i-compare mo naman siya sa ibang mamahaling restaurant, hindi naman masyadong pricey dito. Carry lang para i-treat mo yung self mo. Hi be! Hi Rai! Bakit mo ako dito dinala? Well, it's famous here in Baguio. You should taste, try kasi cheap na yun. Super nice the food. So parang ano no. Alam mo bang hindi ko alam to. Alam ko lang Starbucks. So ito ngayon lang ano, and then yan trip niya. Thank you, Rai. Naman dito. Ih, ganda. Single yan. Hindi, strawberry na parehas tayo. Sabi mo maganda. Sorry, two strawberry. And then this one, please, piliin yan. Yung kalidad, Nesco. Medium rare, medium well. Better na lang yung well done. Rice or potato marble? I'll go for the rice na lang ito. And then, both na yun. Yes. Kalimin yun. And then, may kasama siyang salad na. Wala ko, no? Ay, wala ito. Cafe. Ito yung history. Ayan, what's up mga kabraso? Ayan, ito yung summer salad nila ng Cafe by the Ruins. Tingnan mo yung itsura niya, watermelon. And then, I think this is tofu. And then, pipino. Kesong puti. Queso. Oh my God, quesong puti. Para kasing tofu. Ayan. And then, ito, hindi, nakalimutan namin yung tawag. Pero, mukhang masarap. Ano to, meat. And then, may lettuce siya, may kamatis, may pipino. Then, ewan ko kung ano to. Anong tawag dito? Hinawakan ko na. And then, meron din siyang dressing. Yan. Ang ganda. Tikman na natin. Tikman ko yung summer salad. Tingnan natin.
syempre, alam naman natin yung lasa nito, pero samahan natin ng kesong puti. Wait lang. Samahan natin ng kesong puti. Ayan. Ayan na may kesong puti, tapos may ganito. Hindi ko alam kung anong lettuce din yata to, romaine. Okay. Masarap. With matching kesong puti. Tapos, hindi ito romaine. I think this is may mentol eh. Tapos ito pipino. Yan. Ito, gusto ko naman talaga to. Simple lang to. Kaya siguro tinawag tong summer salad kasi pang tanggal uhaw. Lahat ng flavor is parang ma-watery siya. Tapos ito naman tikman natin. Wait lang. Busin muna ito. Tingin ko na ito. Ano to? Chicken? Kesong puti. Kesong puti ka. Ayan, ito yung kesong puti. Kunin ko na to, no? Kunin ko na yun. Tapos, lagyan natin ng akala nyo, tokwa. Hindi po. Kesong puti siya na pinirito. Then, lagyan natin ng lettuce. Sausaw natin sa dressing. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa dressing. Oh my God, sorry. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag sa dressing. Pero, tingnan natin kung masarap. Sarap yan. Masarap yung kesong puti na pinirito. Tapos yan, alam niya naman yung lasa ng pipino, saka kamatis. Ang sarap ng combination nila. Then, hindi ko alam kung tawag dito parang itsurang toge na green. Pero, alam mo naman, di tayo social. Ngayon lang, thank you kay Rai kasi dinala tayo dito para matikman to. So, yun lang. Try natin yung iba. Kabraso, and for today's video naman, ito naman yung titikman natin, yung filet mignon. Di ba? Bongga, social. Di ba nakaka-social tayo ngayon? Pero ito yung parang, yung social na tawag sa ganun. Steak. Okay. So, ito try na natin. Hirap magpaka-social. So, ayan. Yung pinili namin is yung well done. Okay? Makita natin yung well done. Ayan. So, kasi gutom na po kami, kaya ito po yung pinili din namin. So, saka hindi ako sanay kumain ng gano'n, yung parang ilaw-ilaw pa. Pero, sa mga mayayaman, masarap talaga yun. So, ito tikman natin. Malaki pa to. Very lang. So, ito. Tikman natin kung masarap yung filet mignon na Cafe by the Ruins. Okay. Masarap. Totoo yung sinasabi ng mayayaman. Majuicy. Majuicy siya, be. Ano pa lang, parang water siya na. Ang sarap. Sarap niya. Bongga. Try nyo na rin po sa Cafe by the Ruins. Yun nga mga kabraso, sobrang nabusog ako dito sa filet mignon. Sa akin, sobrang ire-recommend ko to pag pumunta kayo ng Baguio. Kung meron naman kayong sobrang budget para sa food, try nyo rin to. Huwag nyong imimiss kasi sobrang sarap na mga hinahain nila dito. Ito naman yung bill namin para magkaroon din kayo ng idea. Sobrang sulit naman yung babayaran nyo at sobrang sarap. Hindi siya ganun kamahal. At syempre, thank you very much din kay Miss Rai sa treat na ito. Sobrang nabusog ako mga kabraso. So hanggang dito na lang mga kabraso, at kung nagustuhan nyo ang aking vlog, don't forget to like and share.